Hi everyone! Good day po sa inyong lahat. Here I am again to continue our learnings on financial education. Dahil nga po sa mission ng IMG to help people around the world achieve financial independence. Today po, I will discuss the other basic financial concepts kasi po sa last video ko, isang concept lang po ang natakil natin. IMG introduces basic financial concepts kasi po naniniwala ang IMG na makakatulong ito sa ating financial future. So what are those? Basic financial concept. Building a solid financial foundation. The X-curve concept. The magic of compounding interest. Pay God and yourself first. So, yung building a solid financial foundation po, na-discuss ko na po doon sa last video ko. Andito, bibigyan ko na lang kayo ng short review on how to build a solid financial foundation. Sinasabi nga po na, like building a house, we need to start from the ground. And kung i-apply po natin sa ating financial situation, heto po ang step by step. First, we have healthcare. Then life protection, eliminate debts, emergency fund, then investment. Hindi po dapat tayo mag-uumpisa sa taas pababa. Karamihan po sa atin, mas inuuna ang investment kaysa healthcare and life insurance. Kaya po ang nangyayari, kapag nagkasakit ang isa sa family members, nabibenta na din natin ang ating mga ipinundar na investment. At ang masakla po doon, minsan, dahil sa biglaan nating binibenta, may possibility po na malugi tayo. Additional lang po doon sa investment. May dalawa pong klase ng investment. Ang liquid asset investment at ang solid asset investment. Ano po yung mga liquid investment? Yun po yung mga madaling ma-convert into cash kapag may mga financial emergency tayo. Ang mutual funds or stock market is considered liquid dahil po yung mga investors pwede nila ibenta ang kanilang shares sa loob lamang ng ilang araw. Ang solid investments naman po, ang halimbawa ay yung mga real estate, condominium units, piece of land na it takes time bago natin mabenta. Kaya nga po, there is a piece of advice na don't put all your eggs in one basket. Kasi nga po, kapag nahulog ang basket, basag lahat ang itlog. Kaya po dapat naka-diversify ang ating investments. Hati-hati kumbaga. May solid at may liquid. The X-curve concept. Alam niyo po ba, sa totoo lang, it took time bago ko naunawaan ang concept na ito. So hopefully, mai-discuss ko sa inyo ng maayos. Kung makikita nyo po, may dalawang linya. Isang blue line na pataas at tinatawag na money line. Yung isa naman po na guhit, ang red line na tinatawag nating responsibility line. In our younger years, wala pa po tayong savings, pero kapag nagumpisa na tayo magtrabaho, our goal is to have big savings for our retirement. Pero ano po ba ang mga humahadlang sa ating mga goals sa buhay? Ang atin pong mga responsibilidad. Ito po yung food, shelter, clothing, education, healthcare, debt and loan. At dahil po wala pa tayong savings, we work very hard para kumita ng pera. Yun po yung tinatawag na active income in order to meet our basic needs. Kaya lang po, hindi forever ang ating trabaho. Pero ang ating basic needs are permanent. So ano po ang pinupunto dito? Meron po tayong dalawang if sa ating buhay. Yung what if we die too soon? And what if we live too long? So kung halimbawa po na maaga tayong kunin ni Lord, sino na po ang susuporta sa ating family na maiiwan? By now, kailangan natin ng insurance o tinatawag na income replacement. Bakit po income replacement?
Dahil po ang family natin ay makakatanggap ng certain amount of money and could still provide with their basic needs. Now, let's go to the second if. What if we live too long? How will support ourselves and our family? By this time, hindi na po natin kayang magtrabaho para kumita ng pera, pero ang mga basic needs natin andito pa din. Ideally, dapat po mag-increase ang ating savings at dapat yung pera na natin ang magtatrabaho para sa atin. Meaning, we are living on interest. Yun po yung tinatawag na passive income. So, our savings should be big enough to cover our basic needs and even bigger enough to cover our retirement. In a short conclusion, habang tumataas ang ating money line or lumalaki ang ating savings, bumababa ang ating responsibility line or nababawasan ang ating mga responsibilidad. Okay po ba? Compounding interest. Ayon po ulit sa pamosong si Albert Einstein, the compounding interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it, and he who doesn't, pays it. Bakit niya po kaya nasabi ito? Ano po ba ang ibig sabihin ng compounding interest? Ito po yung interest or tinubo ng ating pera sa investment na nag-i-interest pa din over time. Kumbaga po, interest ng interest. Pumapasok po dito yung topic natin doon sa una-una kong video, ang Rule of 72. Ito po yung paraan kung paano natin malalaman gaano katagal magdodoble ang ating pera o investment. So, we divide the interest rate into 72. Halimbawa po, sa isang investment vehicle na nagbibigay ng 4%, i-divide po natin ang 72. Ang sagot po ay 18. So, 18 years. Dito po sa example natin, makikita natin ang difference ng pera kung halimbawa nakalagay sa mga investment vehicles na 4%, 8%, and 12%. Example po itong 1,000 pesos monthly savings natin. Kung ilalagay po natin sa isang investment vehicle na may 4% in 30 years, magiging 696,363 pesos. Halimbawa naman po, doon natin ininvest sa mutual fund na may 12%. Ang pera po natin after 3 years ay 3,529,914. Napakalaki po ng difference. Kaya po ang mga mayayaman ay lalong yumayaman dahil nga alam nila how money works. Pay God and yourself first. Karamihan po sa atin, at kasama na ako doon, ang mindset natin in saving is income minus expenses equals savings. So, kung wala pong natira sa ating expenses, wala din tayong savings. Karamihan sa atin, hanggat may magagastos talaga, ay gumagastos. So, dito po sa abundance formula ni Brother Bo Sanchez, may 4 na simple steps that make good people rich. Ang 10-20-70 rule. Sinasad po dito, from our income, which is 100%, we need to break it down. First, 10%. Para saan po ang 10%? Ito po yung tinatawag na tithes. Kung tayo po ay Christian or Catholic, then maiintindihan po natin na ang 10% is being asked from us to start for tithing. It's our simple way to pay back God sa mga blessings na natatanggap natin. So, we give 10% of our income to church nang sa ganon maitulong din ng simbahan sa ibang mas nangangailangan. Next po, yung 20% we need to save. Ito po yung para sa sarili natin. Hindi po yan yung ibibili natin ng mga luho natin at sasabihin natin na nagpapagod naman ako magtrabaho, reward ko na to sa sarili ko. Hindi po ganun. Pero dahil nga po nalaman na natin na hindi enough ang mag-save,
So, kailangan natin ilagay ito sa tamang investment. What happens to the rest? 70%. Ito po yung sinasabi nating guilt-free money. Yung kahit maubos natin, hindi tayo magigilty kumbaga. Pwede na natin ito gastusin, not only with our needs, but also with our wants. Just make sure yung ating mga living expenses are done, and yung mga important payments are paid, and anything that's left over, pwede na po natin i-spend lahat. So I hope that this simple formula will also give you abundance. Mag-iiwan po ako ng kasabihang, financial education without execution is extinction. Thank you po for listening. I'll catch you again next time. Bye-bye.